ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300 billion pesos. Penalties pa lang yan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi lamang yung mga nasa loob ng DPWH para talaga malinis na natin ang ahensya dito sa mga masasamang taong walang tigil na ninakawan yung mga kababayan natin. Pero yung mga kontratista tulad nila Diskaya, nila Wawaw, nila SunWest, nila Sims, etc. So, kanina umaga, bago tayo pumunta dito, nag-file tayo ng 12 kaso, 12 cases involving 12 projects involving multiple contractors. Ito ay nakuha natin nung tayo'y umattend sa Blue Ribbon hearing several weeks ago na sinuggest ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission ng cases against bid rigging and bid manipulation. No, yung pandaraya o yung pagluluto ng mga bidding sa loob ng DPWH. At nagpapasalamat tayo kay Senator Bam Aquino sa kanyang suggestion na ito. At ngayon, nag-file na tayo ng unang 12 cases against different contractors. I think 6 contractors? 5 contractors. Oo. Nag-file tayo against St. Timothy, SunWest, Wawaw, Sims, at IM Construction. Ito yung mga finailan ng DPWH ng kaso, at alam nyo naman, ang SunWest ay finailan na rin ng ICI sa Ombudsman this week. So, 5 contractors involving 12 projects. At ang hinihingi natin dito sa PCC ay imbestigahan sila against bid manipulation na may kaukulang penalty per contract violation. So, ang gagawin nating strategy dito, we will be filing per contract violation. No? So, ito yon, no? 3 contracts ng Wawaw, 2 contracts ng IM, 2 contracts ng Sims, 2 contracts ng St. Timothy, at 3 contracts ng SunWest. No? So, ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos per contract. Initial yun, no, for first. Pero yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. So, ang estimate namin dito pa lang sa 5 contractor na to at 12 projects pa lang na ito ay 2.3 billion pesos na ang pwedeng patawang penalty sa kanila ng PCC kapag nakita ng PCC na talagang merong bid manipulation at bid collusion. Alam nyo naman, si Diskaya mismo ay umamin sa Blue Ribbon na yung mga iba't iba nilang kumpanya nagmomoro-moro dito sa mga bidding na ito at kasama yon sa mga sinabmit nating ebidensya sa PCC. At una pa lang ito. No, kagaya nung ginawa natin ngayon sa PRC na nagpapa-revoke tayo ng mga lisensya, ang unang 12 contracts na ito, una pa lang ito sa mga ifa-file natin in the coming weeks. And just to give you an example, no? Next slide please. Ang Diskaya from 2016 to 2025, 1,214 flood control projects. Diskaya pa lang yan. At yan ay hindi lang natin isasubmit sa PCC, pero isasubmit din natin yan sa ICI. No, alam nyo naman, ang mandato ayon sa executive order ng ating Pangulo ay past 10 years. No? So, uunahin natin itong mga flood control projects ng mga iba't ibang kontratista. Ito, Diskaya pa lang. At kung papatawan ito ng mga penalties ng PCC sa mga susunod na linggo, susunod na buwan na ipa-file natin, aabutin, Diskaya pa lang, ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300
billion pesos. Penalties pa lang yan. Ng PCC, wala pa dyan yung iba't iba pang mga kasong ifa-file. Uulitin ko, sabi ng Pangulo natin, kailangan managot lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bayan. At hindi kami titigil dito. Sila Yusek Rico, sila Yusek Rafi, sila General Ato, sila nagbubuo nito ngayon at tuloy-tuloy tayo magfa-file against all these contractors. At uulitin ko, itong 300 billion na ito sa Diskaya pa lang yan. Okay? So, yun ang ginawa natin kaninang umaga. Tutuloy-tuloy natin to gagawin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Very, very important po ito sa ating pagpapanagot at pagbabawi ng pera ng ating mga kababayan. So, next. Magsasubmit din kami sa ICI ngayon ng mga sulat na nakuha namin sa Land Registration Authority. Nasaan yung papel? So we will be submitting a list of properties of the first cases that we filed. Ito yung Wawaw, sila Alcantara, sila Sims, kasama sila Diskaya. Magsasubmit kami sa ICI today nang nakuha naming listahan ng mga bahay at lupa ng mga iba't ibang personalities and companies. At dito pa lang, sa Diskaya pa lang, na-appraise na yung 18 out of 18 properties at ang appraised value ng LRA, ng Land Registration Authority, ay 1 billion pa lang sa Diskaya pa lang. Again, kasama to sa pagbabawi natin ng pondo, ng pera ng taong bayan. Kasama din yan. So, alam nyo naman, nag-announce na rin ng AMLC. By the way, isasubmit din namin sa AMLC ito kasama ng ICI. At alam nyo naman, nag-press release na ang AMLC, I think kahapon, na yung kanilang mga freeze orders ay hindi lang mga accounts, kundi pati real properties and other assets. Next. Finally, again, kasama din to sa pagbabawi ng pera, pero ito related naman dun sa mga projects na either ghost or substandard na kailangang ayusin. So we wrote a total of 4 letters to different surety companies and insurance companies to recover yung surety bonds at 89 million. Maliit lang to, pero kahit na maliit, sinulatan pa rin natin 4 na project ito. No, so binabawi na natin itong mga surety or insurance bonds ng mga kumpanya nito at tuloy-tuloy namin ginagawa ito. Okay. Next. And as you know, we already revoked and terminated the contracts of the Diskaya companies based on the 9 contractor licenses that have been revoked by the PCAB. So, tinerminate na natin ito. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga projects na ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.